Marshall Pick, Kabanata 5537. Human Race, nag-iiwan ng pangalan. Napalingon si Yoraming kay Soyan at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Sa pagtingin sa iba, ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa. Sa pagiging magkapatid sa loob ng mahigit 1,000 taon, hindi na kailangang magsabi pa. Nang magtama ang kanilang mga mata, alam ni Yoraming ang kanilang iniisip. Ngumiti si Yoraming at bumulong. Senior, guguluhin kita. Antong hininga si Bishi. Kaawa-awa kong mga buto. Ngumiti si Yoraming at umalma. Clone lang yan, kung mawawala ka talaga, hihingi ako sa asawa ko na bayaran ka. Sinabi ni Bishi. Pagkatapos ay pupunta ako sa Dragon Pond upang magtanim, maaari mong sabihin sa batang iyon mamaya. Mayroon siyang bloodline ng Dragon Clan, at hindi mababa ang grade ng kanyang bloodline. Kung siya ay pumasok sa Dragon Pond upang magtanim, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, tanging ang Dragon Clan na may pinakadalisay na bloodline ang may mga kwalifikasyon para makapasok sa Dragon Pond. Kahit na si Bishi ay isang matandang Divine Spirit, ang Dragon Clan ay hindi magbibigay sa kanya ng mukha. Hindi pa banggitin, si Fuguang ay nagpapagaling pa sa Dragon Pond at hindi madaling maistorbo. Gayunpaman, kung maaaring pumasok si Yang Kai, marahil ay walang magiging problema. Miyembro rin siya ng Dragon Clan, at nailigtas niya noon ang buhay ni Jilao San, alam pa rin ng Dragon Clan kung paano gumanti ng kabutihan. Oo naman. Pagsang-ayon ni Yoraming. Maupo ka, sabi ni Bishi habang ang battleship ay agad na nag-transform sa isang streak ng liwanag at lumipad pasulong. Nang makita ito, si Division Commander Chen, na nagbabantay sa lugar na ito, ay nagulat, ngunit bago pa niya sila mapigilan, ang clone ni Bishi ay sumugod na palabas. Akala niya ay isang maliit na grupo ang nagmamadaling kumilos at papagalitin sila, ngunit nang makita ang mga babae sa battleship, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit sa huli, hindi niya sila pinigilan. Nahulaan niya kung ano ang iniisip ng mga babaeng ito. Kasabay nito, may naramdaman si Yang Kai at ibinaling niya ang kanyang ulo para lumingon sa likod, at nakita niya ang isang battleship na mabilis na papalapit. Sa battleship na iyon, buong pagmamalaking nakatayo si Yoraming sa busog kasama ang isang grupo ng mga babae sa likod niya. Hindi napigil ang matawan ni Yang Kai habang siya ay huminto at tahimik na naghihintay. Sa unahan, nakita rin ng Six Arms ang paparating na battleship, at kumislap ang kanyang mga mata habang itinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan ang pag-alit na pagkilos ng Black Ink Clan Army. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa battleship na ito, ngunit tila hindi ito narito para manggulo, ayaw niyang magdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ilang sandali pa, dumating ang clone ni Bishi sa tabi ng Dawning Light at tahimik na huminto. Sa battleship, itinaas ni Yoraming ang kanyang baba at buong pagmamalaki na tumingin kay Yang Kai. Ilang taon na ang nakalilipas, nang si Yang Kai ay lumalaban, maaari lamang silang magtago sa likod at magtanim dahil ang kanilang lakas ay hindi sapat upang tulungan ang kanilang sariling mga tauhan. Ngunit ngayon, nakalusot na sila sa 7th grade at hindi na sila pabigat. Ayaw na nilang manatili pa sa likuran at patuloy na nababaliw, natatakot na baka isang araw ay makatanggap sila ng masamang balita tungkol sa kanilang sariling mga tauhan. Mamatay man siya, mamamatay siya sa harap ng kanilang mga mata. Sumunod ka sa likod ko. Bahagyang tumanggo si Yang Kai kay Yoraming at sa iba pa bago tumingin kay Six Arms at sumigaw. Mag-set out. Ang Dawning Light ay dahan-dahang sumulong, ang battleship ni Bishi ay sumusunod sa likuran, si Yoraming at ang iba pa ay nasa agitated mode, si Luan Baifeng lamang ang nanginginig. Ang mga babaeng ito ay nabaliw na lahat. Para sa isang lalaki, isinuko pa nila ang kanilang buhay, ngunit ayaw niya. Siya at si Yang Kai ay walang anumang romantikong damdamin para sa isa't isa. Sa mga unang taon, ang kanyang buhay ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Yang Kai. Gayunpaman, mula nang pumunta si Yang Kai sa Ink Battlefield at tinanggal ang mga pangalan sa loyalty list, naging malaya na sina Luan Baifeng, Chen Tianfei, at ang iba pa. Sa battleship ni Bishi, gustong umiyak ni Luan Baifeng ngunit walang luha. Kung umalis siya ngayon, malamang nabugbugin siya hanggang sa mamatay, tama ba? Walang magawa, nananatili lamang siyang tahimik at mapagbantay. Ang Dawning Light at ang battleship ni Bishi ay lumipad pasulong, at sa magkabilang panig ng mga ito ay hindi mabilang na mga Black Ink Clan cultivator na matamang nakatingin sa kanila, ang kanilang makapangyarihang divine senses ay nagkulong. Sa panig ng human race, daan-daang libong sundalo ang naghahanda sa pag-atake, at ang battleship ay nagsimulang umungol, handang maglunsad ng malakas na pag-atake anumang oras. Sa sandaling ito,
maging ang human race o ang Black Ink Clan, lahat sila ay handang lumaban. Ang human race ay nagbabantay laban sa Black Ink Clan na umaaligid sa Yangkay at sa iba pa. Naghihintay ang Black Ink Clan sa utos ng Territory Lords. Hanggat ang Territory Lords ay nagbigay ng utos, sila ay magmadaling pasulong at pira-piraso ang human race sa dalawang battleship na ito. Gayunpaman, hindi nagbigay ng utos ang Territory Lords. Habang nagkakaugnay ang mga divine senses na ito, nahirapan ang Territory Lords na sumang-ayon sa parehong bagay. Nadama ng isang panig na hindi nababalik ang pagkakataong ito, at ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin itong 8th grade human race master. Hindi pinabulaanan ng kabilang partido ang puntong ito, ngunit nag-aalala sila tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ang human race ay hindi mga idiot. Sa kabaligtaran, pagkatapos makipaglaban sa napakaraming taon, naranasan nila ang tuso ng lahi ng tao. Paanong ang 8th grade human race cultivator na ito, na napakawalandiya na dumaan sa hukbo ng Black Ink Clan, ay hindi maging handa? Hindi pa banggitin na sa sandaling kumilos ang Black Ink Clan, mag-trigger ito ng isang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Kahit na ginawa nila, kaya ba talaga nilang patayin itong 8th grade? Kung wala siyang tiwala, paano siya makakakilos ng ganito? Marahil, bahagi lahat ito ng pagkana ng human race. Sa loob ng ilang panahon, ang mga Territory Lords ay nagtalo sa kanilang mga sarili, at sa huli, ang lahat ng pressure ay nakatuon sa Six Arms. Siya ang namamahala sa mysterious Nether Territory, kaya kung hindi siya magbibigay ng utos, ang ibang Territory Lords ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Puno ng pawis ang noo ni Six Arms. Maraming Territory Lords ang gustong kumilos para patayin itong 8th grade human race master, paanong ayaw niyang gawin din ito? Palihim pa nga siyang naghanda ngayon, naghihintay na maabot ng human race ang isang tiyak na distansya bago maglunsad ng pag-atake. Ano man ang mga pagkana ng human race, ang 8th grade na ito ang susi. Hanggat kaya nila siyang patayin, mananalo ang Black Ink Clan sa kalahati ng labanang ito. Kahit na kailangan nilang magbayad ng malaking halaga, sulit ito. Ang napakalakas na 8th grade human race cultivator ay isang bagay na pinag-iingat ng lahat ng Territory Lords. Gayunpaman, nang kumilos na ang Six Arms, bigla siyang nakaramdam ng matinding krisis, na para bang mamamatay siya kung kumilos siya. This sense of crisis made him feel cold all over at hindi siya makapagdesisyon. Hindi niya naramdaman ang paglipas ng oras ng napakabagal noon. Saglit lang iyon, ngunit parang 1,000,000 taon na ang lumipas. Hanggang sa isang tiyak na sandali nang biglang nawala ang pakiramdam ng krisis nang walang bakas na biglang tumangala ang Six Arms at nakitang dadaan na si Yangkay sa battle formation ng Black Ink Clan at sumugod patungo sa Territory Gate. Tila nawala ng lahat ng lakas si Six Arms, nakaramdam ng pagkabigo at pagkagan. Sa puntong ito, hindi na angkop para sa kanya na kumilos, ang pinakamagandang pagkakataon ay napalampas. Kasabay nito, nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga sina Wei Junyang, Ouyang Lai, at ang iba pa. Lumipas na ang pinakamapanganib na oras, at dahil hindi kumilos ang Black Ink Clan, malaki ang posibilidad na hindi sila kumilos. Gayunpaman, hindi pa rin nila ma-relax ang kanilang pagbabantay. Bago talaga umalis si Yangkay, kahit ano ay maaaring mangyari. Ilang sandali pa, dumating si Yangkay sa itaas ng pangunahing kampo ng Black Ink Clan. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya na ang pangunahing kampo ay puno ng malaking bilang ng mga low-grade Black Ink nests at higit sa 100 mid-grade Black Ink nests. Kung kikilos siya ngayon, malaki ang posibilidad na masira niya ang ilang mid-grade Black Ink nests, ngunit hindi nilayon ni Yangkay na magdulot ng anumang gulo. Ang kanyang pangunahing layunin para sa paglalakbay na ito ay humiram ng isang landas. Kung ang Black Ink nest sa gilid ng no-return pass ay hindi masisira, hindi nila magagawang putulin ang pinagmulan ng Black Ink Clan. Ang pagsira sa Black Ink nest dito ay walang gaanong kahulugan, sa halip ay haantong ito sa digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Nang hindi bumabagal, lumipad ang dalawang battleship sa pangunahing kampo ng Black Ink Clan at hindi nagtagal ay nakarating sa Territory Gate. Sa Territory Gate, pinangunahan ng Territory Lord ang hukbo ng Black Ink Clan para bantayan ito. Nang makitang dumating si Yangkay, binigyan siya ng Territory Lord ng matalim na tingin at iwinagayway ang kanyang kamay, senyales na umatras ang hukbo ng Black Ink Clan. Bagamat ayaw niya, dahil nakompromiso na ang Six Arms, ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay. Human, sabihin mo ang iyong pangalan. Sa likod niya, biglang sumigaw si Six Arms. Kahit ngayon, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang pangalan ni Yangkay. Pumasok na ang dawn ng light sa Territory Gate,
ngunit hindi lumingon si Yang Kai, sa halip ay tumawag siya mula sa malayo. Mysterious Nether, Yang Kai. Yang Kai. Bumulong si Six Arms, malalim na inaalala ito. Ang mga kaganapan ngayon ay isang kahihiyan sa Black Ink Clan. Bilang mga pasimuno, may karapatan silang malaman ang pangalan ng lahing ito ng tao. Pagkatapos ng araw na ito, ipapadala nila ang imahe at pangalan ng taong ito sa isang dosenang iba pang larangan ng digmaan upang maalala ng lahat ng mga master ng Black Ink Clan ang taong ito at mag-ingat sa kanya. Ito ang pagtrato na dapat matanggap ng isang human race master. Umalis talaga siya. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng daan-daang libong mga sundalo ng human race, pinangunahan ni Yang Kai ang dalawang battleship sa pamamagitan ng Territory Gate at pumasok sa katabing Great Territory. Hindi kumibo ang Black Ink Clan at pinayagan lang siyang umalis. Sa ngayon, maraming tao ang nalito. Sa kakilakilabot na mundong ito, ang mga malalakas ay talagang iginagalang. Ang Black Ink Clan ay palaging nangingibabaw at nagmamalabis, ngunit sa harap ng army commander na ito na madaling pumatay ng 3 territory lords, hindi man lang sila ng ahas na umutot. Hindi lamang sila sumang-ayon sa kanyang labis na katawa-tawa na kahilingan, ngunit gumawa pa sila ng inisyatibo na palayain siya, pinapanood siyang umalis nang hindi nangangahas na pigilan siya. Talagang matapang ang mga kabataan. Hindi napigilan ni Wei Junyang na mapabuntong hininga. Sa panahon ng pagpupulong, bagamat siya ay nahikayat ni Yang Kai, sa totoo lang, alam niya na ang paggawa nito ay magdadala ng malaking panganib. Kung may nangyaring mali, hindi lamang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi, ngunit si Yang Kai ay maiipit din. Sa katunayan, hindi niya inaprubahan ang ganoong peligroso at radikal na aksyon. Gayunpaman, ito ang unang utos ni Yang Kai pagkatapos maging army commander. Hindi niya masisira si Yang Kai, kaya kahit na pumayag siya sa proposal ni Yang Kai, handa siyang sumugod anumang oras para iligtas siya. Hindi lamang siya, ngunit ang lahat ng iba pang 8th grade division commander ay pareho. Tulad ng nangyari, ang kanilang mga alalahanin ay hindi kailangan. Talagang nagawa ni Yang Kai na takutin ang Black Ink Clan at kalmadong umalis. Nang pinangunahan ni Yang Kai ang dalawang battleship sa Territory Gate, hindi napigilan ni Wei Junyang ang pakiramdam na siya ay isang matandang bayani na lumampas sa kanyang prime at hindi napigil ang matawa. Tumatanda na ako. Wala siyang pagpipilian kundi ang aminin ito. Habang iniisip ang sarili, tumingin si Wei Junyang sa Black Ink Clan at sinabing, Six Arms, umalis na ang Mysterious Nether Army Commander. Kung gusto mong lumaban, pwedeng samahan ka ng human race ko. Sumulyap si Six Arms kay Wei Junyang at malamig na ngumuso. Kaliwa. Sino ang nakakaalam kung siya ay talagang umalis o kung siya ay nakahiga sa pagtambang sa labas ng Territory Gate? Kung talagang sumiklab ang isang malaking labanan dito, ano ang mangyayari kung bumalik si Yang Kai? Bukod pa rito, naalala pa rin niya na nang lumitaw si Yang Kai noong araw na iyon, hindi mabilang na mga sundalong Small Stone Race ang lumitaw kasama ng human race at inatake ang hukbo ng Black Ink Clan, na nagdulot sa kanila ng matinding pagkatalo. Sa ngayon, hindi niya nakita ang hukbo ng Small Stone Race, ngunit sino ang nakakaalam kung saan nagtatago ang mga Stoneman na iyon? Ang Stone Race ay talagang taksil at masama. Martial Pick, Kabanata 5538. Hindi digmaan ng isang tao lang. Sa Mysterious Nether Territory, nawala ang figure ni Yang Kai, ngunit ang hukbo ng Black Ink Clan ay walang intensyon na maglunsad ng opens iba. Takot man o kawalan ng kapangyarihan, ang sitwasyong ito rin ang gustong makita ng human race. Ang pagpapatuloy ng digmaan sa panahong ito ay hindi gaanong magagawa sa human race. Sa utos ni Wei Junyang at ng iba pa, ang hukbo ng human race mula sa pressure ay dahan-daang umatras sa maayos na paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang maingay na Mysterious Nether Territory ay bumalik sa kalmado, muling lumitaw ang nakaraang sitwasyon ng magkahiwalay na mga lahi, bawat isa ay nagpapagaling at naghahanda para sa susunod na labanan. Sa Great Territory na katabi ng Mysterious Nether Territory, lumingon si Yang Kai at itinoon ang kanyang tingin sa malaking Territory Gate. Ang Black Ink Clan ay hindi naglagay ng mga depensa sa Territory Gate, kaya ang mga warship ng Dawn Squad at Bayan Chen ay nag-shuttle ng napakabilis ng walang anumang sagabal. Ang iba ay nagbabalik tanaw, at hanggang ngayon, medyo hindi pa rin sila makapaniwala. Sa pagkakataong ito dumaan siya sa Territory Gate, at napakadaling makamit. Sa katunayan, nang pinamunuan ni Yang Kai ang kanilang nag-iisang barko sa tuktok ng Black Ink Clan bago ang labanan, lahat sila ay handang lumaban hanggang kamatayan. Nadama nilang lahat na imposible para sa Black Ink Clan na sumang-ayon sa kahilingan ni Yang Kai. Nakakagulat ang resulta.
Ngayong naiisip nila na ang dahilan kung bakit pumayag ang mga Black Ink Clan na humiram ng daan ay bahagi ng dahilan ng panggigipit na dala ng hukbo ng tao, at ang pagpigil na dala ng sariling lakas ni Yang Kai ang pangunahing dahilan. Kung tungkol sa mga Black Ink Clan, ito ang hinahanap nila para sa isang malakas na tao tulad ni Yang Kai na umalis sa Mysterious Nether Territory. Hindi bababasa, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake ni Yang Kai sa mahabang panahon. Squad Leader, bakit hindi natin harangan ang Territory Gate? Biglang sabi ni Fang Ying. Kung ang Territory Gate na humahantong sa Mysterious Nether Territory ay naharang, ang mga Black Ink Clan sa Mysterious Nether Territory ay hindi na magkakaroon ng akses sa labas ng mundo, at ganap na maiipit sa Mysterious Nether Territory. Kung gayon, ang panig ng tao ay kailangan lamang na pabagalin. Natawa si Yang Kai sa mga salita, at dahan-daang umiling. Hindi na kailangan, kung gagawin natin ito ng ganito, mapipilitin lang ang Black Ink Clan na lumaban. Ang Mysterious Nether Army ay hindi pa handa. Nang marinig ang sinabi niya, napagtanto din ni Fang Ying na nagtanong siya ng isang hanggal na tanong. Sa katunayan, ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding kahihiyan sa pamamagitan ng pagsang-ayon na humiram ng daan, at umalis si Yang Kai. Kung gagamitin nila ang pagkakataong ito para harangan ang kanilang Territory Gate, tiyak na hindi ito kakayanin ng Black Ink Clan. Kung gaano ang ayaw at paninibugho, ito ay nakasalalay sa pakikipaglaban sa human race. Bagamat iniwan ni Yang Kai ang isang malaking bilang ng Small Stone Clan, ang Human Clan ay maaaring hindi matalo kapag siya ay talagang lumaban, ngunit ang pinakamagandang resulta ay ang magkabilang panig ay nagdurusa. Ang mga Black Ink Clan ay kayang tiisin ang gayong pagkatalo, ngunit hindi ito kayang bayaran ng mga tao. Naisip din ni Yang Kai na harangan ang Territory Gate, ngunit ang ideyang ito ay isinuko lamang niya pagkatapos ng pag-ikot sa kanyang isip. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto ang kanyang isip at sinabi sa mahinang boses. Ang digmaang ito ay hindi isang digmaan ng isang individual, ngunit isang digmaan ng lahat ng lahi. Ang lakas ng isang solong tao ay hindi maaaring baguhin ang status quo, at kahit na ang lakas ng isang maliit na bahagi nito ay mahirap baguhin. Tanging ang malalakas na tao ng sangkatauhan ang patuloy na umuusbong upang labanan at talunin ang Black Ink Clan. Sa sandaling ito, bigla niyang naunawaan ang mga gawin ng mga 9th grade old ancestor. Ang mga ancestor ay sapat na, ngunit sa larangan ng digmaan, pinili pa rin nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili, alisin ang mga hadlang para sa nakababatang henerasyon, at lumikha ng espasyo at oras para sa paglago. Sa oras na iyon, maaaring nakita ng mga 9th grade old ancestor ang lahat. Ang mga Black Ink Clan ang pangunahing salarin sa pagsalakay sa 3,000 mundo. Kung wala ang pagsalakay ng mga Black Ink Clan, ang 3,000 mundo ay malawak at maunlad pa rin, at hindi magkakaroon ng napakaraming nilalang sa universo. Gayunpaman, ang bagay na ito ay isang naunang conclusion na ngayon. Para sa sangkatauhan ngayon, ang Black Ink Clan ay kailangan din. Lumakas ang pag-iisip ni Yang Kai, at marami siyang naintindihan. Hindi niya kailanman isinaalang-alang ang mga ito sa nakaraan, dahil sa nakaraan ay isa lamang siyang hindi kilalang tao ng sangkatauhan. Bagamat maganda ang kanyang lakas, nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang huwag mag-alala tungkol sa mga ito. Ngayon, siya ang Army Commander ng Mysterious Nether Territory, na namamahala sa mga labanan sa isang territory, at tumitingin sa mga bagay mula sa pananaw ng Army Commander, at nakita niya ang maraming bagay na hindi pa niya nakita noon. Siya ay orihinal na nagplano na maghanap ng pagkakataon upang harangan ang lahat ng mga Territory Gate na inookupahan ng mga Black Ink Clan sa malaking larangan ng digmaan at putulin ang koneksyon sa pagitan ng mga Black Ink Clan at sa labas ng mundo pagkatapos ng insidenteng ito, ngunit ngayon ay tila hindi na ito kailangan. Kung haharanggan niya ang mga Territory Gate, matutulungan niya ang mga human race sa isang dosenang larangan ng digmaan na buksan ang sitwasyon, ngunit hindi ito gaanong makatuwiran. Kung talagang ginawa niya iyon, tiyak na nagkaroon ng pagkakataon ng human race na ganap na maalis ang Black Ink Clan sa isang dosenang larangan ng digmaan, ngunit hindi ito mapapatay ng Black Ink Clan nang hindi nalulutas ang problema ng pinagmulan. Ang mga dosenang mga larangan ng digmaan ay isang sakuna para sa sangkatauhan, ngunit ang mga ito ay mga lugar din ng karanasan. Mayroong malaking kakilakilabot sa pagitan ng buhay at kamatayan, at isang magandang pagkakataon. Ang mga bulaklak na lumago sa greenhouse ay hindi kailanman magiging kasing tigas ng mga damo sa hangin at araw. Ang sangkatauhan sa ngayon ay nangangailangan ng buhay at kamatayan na kalaban ng Black Ink Clan. Si Yang Kai mismo ay bumangon sa mga laban, nakikipaglaban sa mga powerhouse ng Black Ink Clan, at mayroon siyang personal na karanasan tungkol dito. Biglang may malabong ideya sa isip niya.
Baka pagkatapos nito, pwede na siyang pumunta sa General Office para makipag-usap ng maayos kay Xiang Shan at sa iba pa. Sa kawalan, ang dalawang barkong pandigma ay tumangay sa bilis. Ang Dawning Light battleship mismo ay may mahusay na pagganap. Sa simula, nagasto si Yang Kai at ang Dawning Light ng hindi mabilang na mga pagsasamantala at pagbabagong militar. Ang nakakasakit at nagtatanggol na mga unit ay pinagsama, at ang mga ito ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong barkong pandigma ng klase ng koponan. Kahit na isa lamang itong 7 ranggo na clone, si Bishi mismo ay isa ring makapangyarihang Divine Spirit. Sa mga tuntunin ng bilis lamang, ang Bayan Chen battleship ay mas mabilis kaysa Dawn Squad. Mayroon din itong malakas na kakayahan sa proteksyon, na siyang pinakamalaking dahilan kung bakit nagawang protektahan ni Yu Rameng at ng iba pa ang kanilang sarili sa mga nakaraang taon. Kung hindi dahil sa kanlungan ng barkong pandigma, si Yu Rameng at ang iba pa, kahit na 7th grade sila, ay maaaring magkaroon ng ilang casualty pagkatapos ng mga dekada ng digmaan. Gayunpaman, sa kanlungan ng barkong pandigma na Bayan Chen, ang kanilang squad ng kababaihan, lahat ay buo. Upang pumunta sa Yearning Territory, mayroong 6 na pangunahing rehiyon na dadaanan. Ito ang pinakamalapit na ruta. Kahit na sa bilis ng dalawang barkong pandigma, tumatagal ito ng higit sa 2 buwan. Ito pa rin ang ruta simula sa Territory Gate na inookupahan ng Black Ink Clan, kung ito ay magsisimula sa ibang ruta, ito ay mas malayo. Ang mga cultivator ng Yearning Territory ay nakulong at ang sitwasyon ay apurahan. Hindi gustong mag-aksaya ng oras ni Yang Kai, kaya hiniling niya sa Black Ink Clan na humiram ng daan, kung hindi, ano ang silbi ng pagiging huli. Ang mga Black Ink Clan ay sumalakay sa 3,000 mundo, at ang lahat ng mga nilalang sa Great Territory ay nalipol. Kahit saan sila dumaan, ang Universe World ay gumuho, kung saan ang kasaganaan ng nakaraan, ngunit ngayon ay mayroon lamang isang patay na katahimikan. Gayunpaman, medyo nasusukat pa rin ang mga Black Ink Clan, pinanatili nila ang mga Universe Temple sa lahat ng dako. Magandang balita ito. Ang Universe Temple ay kapaki-pakinabang din sa mga Black Ink Clan mismo, at makakatipid ng maraming oras sa daan. Sa makatuwid, hindi sinira ng Black Ink Clan ang alinmang Universe Temple. Sa halip, may mga tropa ng Black Ink Clan sa bawat Universe Temple. Nang hindi na bumalik si Yang Kai para magmadaling bumalik sa araw na iyon, sinamantala niya ang maraming Universe Temple para magbiyahe. Sa tuwing dadaan siya sa Universe Temple, malinis na pinapatay ang Black Ink Clan na nagbabantay dito. Ang mga Black Ink Clan na nagbabantay sa Universe Temple ay hindi masyadong malakas, at ang mga Black Ink Clan ay walang gaanong territory lords sa ngayon. Karamihan sa kanila ay ilang mga master na nangunguna sa ilang mga Black Ink Clan upang bantayan ng feudal lord. Hindi alam ni Yang Kai kung ilan ang namatay sa paglalakbay na ito sa Yearning Territory. Ang Black Ink Clan na nagbabantay sa lugar na iyon ng Universe Temple ay hindi pinalad muli, at hindi na kailangang personal na kumilos si Yang Kai, at madaling malutas ito ng mga pulutong ng Bishi at Yu Rameng. Sa kahabaan ng kalsada, nakatagpo din ako ng ilang mga koponan ng Black Ink Clan na nagdadala ng mga supply sa frontline. Natural, hindi sila nagtapos. Ang mga materyales na orihinal na inilaan upang ipadala sa frontline ay mas mura din para sa lahat. Ito rin ang paboritong bagay para sa mga mangangaso sa panig ng tao. Sa ngayon, sa buong 3,000 mundo, maliban sa ilang mas mababa sa 20 territory na hindi ganap na inookupahan ng mga Black Ink Clan, ang iba ay karaniwang teritoryo ng mga Black Ink Clan. Bilang karagdagan sa pag-iiwan ng kanilang kailangan, ang ilan sa mga materyales na manina ng Black Ink Clan sa malalaking lugar na iyon ay dadalhin sa frontline. Sa malaking larangan ng digmaang iyon, walang katapusan silang nakikipaglaban sa sangkatauhan, at ang mga Black Ink Clan ay may napakataas na pangangailangan para sa mga materyales. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga ngaso na hamarang. Ang pagpatay sa kaaway na hukbo ay tiyak na may mga merito, at maaari mong gamitin ang mga merito upang makipagpalitan ng mga supply, ngunit walang maihahambing sa kasaganaan ng pagnanakaw ng direkta mula sa mga Black Ink Clan. Ang mga mapagkukunang dala ng bawat pangkat ng Black Ink Clan na naghatid ng mga supply ay napakayaman, at hanggat nakakakuha sila ng ilan, mas madali ito kaysa makakuha ng mga pagsasamantala sa labanan sa larangan ng digmaan. Sa paglipas ng mga dekada, ang mga mangangaso ng human race at ang pangkat ng Black Ink Clan transporting supplies ay nakipaglaban sa talino at lakas ng loob na nanalo sa isa't isa. Naging sanhi din ito ng pagdami ng mga supply ng mga Black Ink Clan upang maiwasang maarang ng human race. Mayroon ding maraming mga Black Ink Clan territory lord, nagpapatrolya at nagbantay sa malalaking territory, naghahanap ng mga bakas ng mga mangangaso na iyon.
Bagamat ang grupo ng mga mangangaso ay hindi nagtrabaho sa hukbo upang patayin ang kalaban, naibsan din nila ang maraming pressure sa frontline battlefield. Bukod doon, may mga dose-dosenang territory lord na kinokontrol ng mga mangangaso na ito. Ang ilan sa dose-dosenang mga territory lord na biglang lumitaw sa mysterious Nether territory ay inilipat sa ganitong paraan. Sinasabing sa simula, maraming mangangaso ang kumilos ng mag-isa, at higit sa lahat ay 2 o 3 magkakaibigan lamang ang nagsama-sama. Gayunpaman, habang ang mga depensa ng mga Black Ink clan ay nagiging mas mahigpit, ang mga mangangaso ay unti-unting bumuo ng isang maliit na koponan, upang labanan ang mga Black Ink clan. Kinamumuhian ng mga Black Ink clan ang mga mangangaso sa Yearning territory. Ayaw nilang patayin sa lahat ng oras ang malabuwitreng mangangaso na ito. Ang walang magawang mga mangangaso ng Yearning territory ay matapang at maingat, kasama ang kanilang lakas, hindi sila basta-basta matatalo. Sa pagkakataong ito ay may mga mandirigmang nakulong sa Yearning territory, na isang magandang pagkakataon. Ang mga Black Ink clan ay hindi nalutas ang mga cultivator ng Yearning territory sa unang pagkakataon, ngunit sadyang hinayaan ang mga balita na tumagas. Ang mataas na posibilidad ay maakit ang mga mangangaso na iyon na dumating upang iligtas. Sa ganitong paraan, ang layunin ng pakikipaglaban sa paligid ng lugar at pagtulong ay nakakamit. Hindi sila natatakot na alam ng mga mangangaso ang kanilang layunin. Mayroong palaging ilang mga mangangaso na hindi alam ang taas ng langit, at ang sining ay matapang. Higit pa rito, umalis si Yang Kai sa mysterious Nether territory sa pamamagitan ng Territory Gate. Kahit na hindi ito naiintindihan ng mga Territory Lord sa una, dapat nilang isipin na si Yang Kai ay pupunta para sa Yearning Territory Cultivator, kung hindi, hindi siya ang magiging Army Commander. Ang totoo ay sa halip na umupo sa mysterious Nether territory, kailangan niyang tumakbo palabas. Kaya ngayong, natatakot siya na ang Yearning territory ay ang magiging Tigers Den na tiyak na hindi magiging maliit ang bilang ng mga Territory Lord. Martial Pick, Kabanata 5539. Nandito na si Yang Kai. Pagkalipas ng humigit kumulang 2 buwan, sa wakas ay dumating ang Dawning Light at battleship ni Bishi sa Yearning territory. Nang dumaan sila sa Territory Gate, lahat mula sa Dawn Squad, Yu Rameng, at ang iba pa ay palihim na itinulak ang kanilang lakas upang maghanda para sa isang mahusay na labanan. Gayunpaman, walang Black Ink clan sa gilid ng Territory Gate. Sa Dawning Light Deck, kumislap ang mga mata ni Yang Kai habang lumilingon siya sa paligid. Sa ilalim ng pagbubukas ng Demon Eye of Annihilation, malabo niyang nakikita ang mga bakas ng Black Ink strength sa isang lumulutang na kontinente sa di kalayuan. Marahil ay may mga scout mula sa Black Ink clan na sinusubaybayan sila. Ang sitwasyon ay hindi masyadong masama. Ang panig ng Territory Gate ay mayroon lamang surveillance at walang panlaban, ibig sabihin ay hindi handa ang Black Ink clan na bawiin ang kanilang network. Kung ang Black Ink clan ay talagang bumuo ng isang hukbo upang ipagtanggol ang Territory Gate, nangangahulugan ito na handa silang hulihin ang lahat ng mga cultivator ng sangkatauhan sa panig ng Yearning territory. Kung ganoon nga, huli na sila. Ang sitwasyong ito ay walang alinlangan na gustong makita ni Yang Kai. Hindi pinansin ni Yang Kai ang mga Black Ink clan doon upang maiwasang ma-alerto sila. Sa halip, kinuha niya ang universe chart at ginamit ito upang subaybayan ang direksyon bago humantong ang 2 battleship sa mas malalim na kawalan, sa malayong lumulutang na kontinente, isang grupo ng Black Ink clan ang tahimik na naghihintay. Ang pinuno ng grupo, isang feudal lord, ay gumagamit ng kanyang mga mata upang tumingin patungo sa Territory Gate. Tulad ng nahulaan ni Yang Kai, sinusubaybayan ng mga Black Ink clan cultivator na ito ang mga galaw ng Territory Gate at kinakalkula ang bilang ng mga mangangaso na nakapasok sa Yearning territory. Nang makitang lumitaw ang Dawning Light at battleship ni Bishi, nagulat siya at mabilis na naglabas ng Jade Slip at ibinaon ang kanyang Divine Sense dito. Ilang sandali pa, isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata at sumigaw siya. Magpadala ng mensahe kay Sir Mo Naye, lumitaw na ang 2 human race battleship. Si Mo Naye ay isa sa mga innate territory lords na nakatalaga sa Yearning territory at itinuturing na nangungunang territory lord ng lugar na ito. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa territory lord ng 12 ng mga larangan ng digmaan. Dati, inutusan sila ng Panginoong ito na bigyang pansin ang kinaroroonan ng 2 battleship. Hindi nila alam kung bakit nila binibigyang pansin ang 2 battleship na ito, ngunit maaari lamang silang sumunod. Hindi inaasahan ng Territory Lord na ang 2 battleship na ito ay talagang papasok sa Yearning territory tulad ng hinulaan ng Territory Lord. Ang Jade Slip na kinuha niya ay naglalaman ng mga detalyadong paglalarawan ng 2 battleship.
Sa lumulutang na kontinente, mayroong isang low-grade black ink nest na hindi pa ganap na napisa. Ang black ink nest na ito ay ilang dosenang metro lang ang taas at walang kakayahang manganak ng bagong miyembro ng Black Ink Clan, ngunit maginhawa itong dalhin at makapagbibigay ng komunikasyon. Sa sandaling matapos magsalita ang Feudal Lord, isang high-grade Black Ink Clan Master ang agad na pumasok sa Black Ink Nest at iniulat ang mga natuklasan dito. Sa isang malalim at liblib na lugar, 5 figure ng iba't ibang hugis at sukat ang natutulog. Ang 5 figurang ito ay lahat ay nagtago ng kanilang mga aura, na para bang sila ay namatay. Kung ang isa ay hindi sapat na malakas, kahit na dumaan sila sa kanila, maaaring hindi nila ito matuklasan. Hindi alam kung gaano katagal silang nakahiga dito, ngunit hindi sila kumikibo. Sa hitsura nito, tila nag-hibernate sila. Sa sandaling ito, isang matangkad na figure sa gitna ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata, naglabas ng isang butil ng komunikasyon, at ibinaon ng kanyang kamalayan dito, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang siya ay sumigaw. Lahat, ang Yangkay na iyon, ay narito. Ang natitirang 4 na figure ay nagmulat ng kanilang mga mata sa sandaling ito habang ang kanilang natutulog na aura ay nagsimulang magising. Bagamat hindi pa nila ganap na nailalabas ang kanilang mga aura, lahat sila ay Territory Lord. Inilabas ng isa sa mga Territory Lord ang kanyang dila, na parang dila ng ahas, at sumirit ng ilang beses bago tumawa. Nandito ba talaga siya? Ang orihinal na misyon ng 5 Territory Lord na ito ay ang akitin ang mga mangangaso ng human race kasama ang mga tao ng Year ng Teres ito'y bilang pain. Kung hindi, paano magkakaroon ng 5 Territory Lords ang isang Year ng Territory na nagbabantay dito? Masyadong nakakainis ang mga mangangaso ng human race. Sa paglipas ng mga taon, hindi bababa sa 30% ng mga mapagkukunan na ipinadala ng Black Ink Clan sa mga frontline ay nawala sa mga mangangaso na ito, at ang bilang ng mga miyembro ng Black Ink Clan na pinatay nila ay hindi rin alam. Galit na galit ang lahat ng Territory Lords, at nagpatrolya rin sila sa iba't ibang Great Territory, naghahanap ng bakas ng mga mangangaso. Kahit na ito ay epektibo, ito ay hindi masyadong epektibo. Ang mga mangangaso na ito ay lahat ay lubhang tuso at hindi man lang magpapakita ng kanilang mga mukha, ngunit kung sila ay may tiwala na sila ay mananalo, sila ay mabilis na tumakas. Sa pagkakataong ito, malaking bilang ng mga nagtatanim ng human race ang natuklasan sa Year ng Territory, kaya isang magandang pagkakataon para sa kanila na ipalaganap ang balita upang maakit ang atensyon ng mga mangangaso. Ang 5 Territory Lords, pati na rin ang iba't ibang dakilang hukbo na nakatago sa buong Year ng Territory, ay lubos na nag-isip sa mga mangangaso na ito. Ayon sa orihinal na plano, pagkatapos ng sapat na mga mangangaso na pumasok sa Year ng Territory, tatataken ng nakatagong Black Ink Clan na hukbo ang iba't ibang Territory Gates. Sa oras na iyon, kung ang mga Territory Lord na ito ay umatake, ito ay katulad ng pagsasara ng gate at pagbugbog sa aso. Gayunpaman, isang buwan na ang nakalipas, dumating ang balita mula sa Mysterious Nether Territory na ang Mysterious Nether Army Commander, Yangkay, ay personal na pinamunuan ang 2 battleship palabas ng Mysterious Nether Territory. Ang kanilang kinaroroonan ay hindi alam, at malaki ang posibilidad na pumunta sila sa Year ng Territory upang iligtas ang mga nakulong na human race cultivator. Hindi pa nila narinig ang pangalan ni Yangkay dati, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan bilang Army Commander ng Mysterious Nether Army ay sapat na upang maakit ang atensyon ng mga Territory Lord na ito. Ang Human Race Army Commanders ay nasa tuktok ng 8th grade at napakahirap harapin. Kung mapapatay nila ang ganoong master, ito ay magiging isang malaking dagok sa moral ng human race. Ito ay isang bagay, kung ang katayuan ng Mysterious Nether Army Commander ay hindi sapat, kung gayon ang ibang pagkakakilanlan ni Yangkay ay naging dahilan upang ang lahat ng Territory Lords ay hindi manatiling kalmado. Siya ay walang iba kundi ang 8th grade Human Race Master na nagdulot ng malaking kaguluhan sa No Return Pass at sinira ang 7 high-grade Black Ink Nest. Sinasabing noong panahong iyon, hindi lamang 7 high-grade Black Ink Nests ang nawasak, 3 Territory Lords din ang napatay, at higit sa 1 dosenang Territory Lords ang bumagsak sa kanilang cultivation level at kasalukuyang nagpapagaling sa Black Ink Nest. Hindi alam kung kailan sila gagaling. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagalit ang Royal Lord at nagpadala ng mensahe sa lahat ng Territory Lords na hanapin ang taong ito. Kahit anong halaga ang dapat nilang bayaran, kailangan nilang patayin ang taong ito. Walang inaasahan na ang taong ito ay pupunta sa Mysterious Nether Territory at maging ang Army Commander ng Mysterious Nether Army. Ngayon, nakipagsapalaran pa siya at pinamunuan niya ang 2 battleship sa Year ng Territory. Ito ay isang pagkakataon, isang magandang pagkakataon, ang Snake Tongue Territory Lord ay medyo nasa sabik.
Sigurado ka bang siyang kay iyon? Tumango si Mona Ye at sinabing. Halos sigurado. Bagamat hindi nila nakita mismo si Yang Kai, ang hitsura ng dalawang battleship na iyon ay tumutugma sa impormasyong natanggap namin mula sa Mysterious Nether Territory. Doon ang Lightman Obishi battleships, iba sila sa mga ordinaryong battleship, kitang-kita ang mga katangian nila. Ang dalawang battleship na ito ay inilabas ni Yang Kai mula sa Mysterious Nether Territory. Dahil dumating sila sa Yearning Territory, tiyak na dumating din si Yang Kai. Hindi masama, nakahuli talaga kami ng malaking isda. Sabik na sabi ng Snake Tongue Territory Lord. Ang plano ng Black Ink Clan sa pagkakataong ito ay ang pakikitungo lamang sa mga mangangaso. Kung maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito para tapusin din si Yang Kai, makakapag-ambag sila ng malaki. Hindi lang Snake Tongue Territory Lord, medyo nasasabik din ang ibang Territory Lords. Ang pangalan ni Yang Kai ay kasalukuyang hindi kilala ng mga lower echelon ng Black Ink Clan, ngunit hanggat ito ay isang feudal lord o mas mataas, 70% sa kanila ang nakarinig tungkol sa kanya. Ang taong ito ay isang malaking kaaway ng Black Ink Clan. Lahat, huwag maging pabaya. Napinatay ni Yang Kai ang 3 territory lords sa No Return Pass, at sa Mysterious Nether Territory, pinatay niya ang 3 sa kanila ng sabay-sabay. Bagamat lahat tayo ay innate territory lords, kung makaharap natin siya sa one-on-one fight, natatakot ako na hindi tayo magkakaroon ng magandang wakas. Nang sabihin ito ni Mona Ye, naging seryoso ang lahat ng ekspresyon ng territory lords. Hindi madaling pumatay ang mga innate territory lord, ngunit ayon sa impormasyong nakalap nila, 6 sa kanila ang namatay sa kamay ni Yang Kai. Ang isa sa mga territory lords na may pares ng mga pakpak na laman sa kanyang likod ay nagsabi. Ito ay hindi tulad ng hindi pa tayo lumalaban sa isang 8th grade human race master dati. Kahit na ang mga nangungunang 8th grade ay ganon-ganon lang. Dahil si Yang Kai ay isa ring 8th grade, hindi makatuwiran para sa kanya na maging napakalakas. Ito ay isang bagay na palaging pinagtataka ng Black Ink Clan. Ang pagpatay sa isang territory lord ay parang pagkatay ng manok at aso. Ito ay hindi isang 8th grade, ngunit isang 9th grade. Mataimtim na sinabi ni Mona Ye. Ang mga pamamaraan ng human race ay kakaiba at hindi mahuhulaan. Sa buhay at kamatayan na pakikibaka, ang lakas ng isang tao ay hindi magagamit upang hatulan ang kahihinatnan. Kasama ang impormasyong nakalap namin sa ngayon, ang lakas ni Yang Kai ay maaaring hindi kasing lakas ng nakikita. Tiyak na gumamit siya ng isang uri ng espesyal na paraan upang patayin ang territory lord sa isang suntok. Sa No Return Pass, ang Royal Lord ay nag-isip na ang pamamaraang ito ay dapat na may kinalaman sa kanyang divine sense. Kinumpirma din ng Mysterious Nether Territory ang puntong ito. Sa tuwing umaatake si Yang Kai, ang kanyang soul fluctuations ay napakalakas. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa kaliwa at kanan, nagpatuloy siya. Isipin mo ito, kung ang iyong mga kaluluwa ay biglang dumanas ng isang malakas na suntok, na nagiging sanhi ng iyong isip na maging hindi matatag at ang iyong kaluluwa ay manginig, ano ang mangyayari kung ikaw ay atakihin ng isang dalubhasa sa parehong baitang? Sumigaw ang Snake Tongue Territory Lord. Kahit hindi ka mamatay, masusugatan ka. Tumango si Mona Ye. Sandali lang ang pagpatay ni Yang Kai, kaya dapat may kinalaman ito sa kanyang kakaibang pamamaraan. Kaya kapag nakikitungo sa taong ito, dapat kang tumuon sa pagprotekta sa iyong kaluluwa, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong mag-strike. Ang Black Ink Clan ay hindi tanga. Pagkatapos magbayad ng ganoon kabigat na presyo, paanong hindi sila makakakuha ng anuman? Hindi pa banggitin, ginamit pa ni Yang Kai ang soul-shattering spike sa harap ng Royal Lord, kaya tiyak na may ilang bakas nito. Bukod dito, napagmasdan din ng Royal Lord na kapag ginamit ni Yang Kai ang pamamaraang ito ng pagpatay, ang kanyang kaluluwa ay manganginig din ng marahas. Ito rin ay dapat na isang secret technique para saktan ang kaaway at ang kanyang sarili. Sa madaling salita, ilang beses lang magagamit ang secret technique na ito. Nagliwanag ang mga mata ng Territory Lord. Sigurado ka ba? Tumango si Mona Ye. Kinumpirma rin ng Mysterious Nether Territory na pagkatapos na patayin ni Yang Kai ang 3 Territory Lords, hindi na siya umatake sa mga master ng Territory Lord. Sa karamihan, maaari lamang niyang gamitin ang pamamaraang ito ng 3 beses bago maabot ang kanyang limitasyon. Kung gumamit pa siya, hindi na niya ito kakayanin. Isa sa mga Territory Lords na tahimik sa lahat ng oras na ito ay nagsalita. Kung ganoon nga, kailangan lang nating 4 na kumilos ng magkasama para sugpuin siya. Inikat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid. May 5 territory lords, at kung 4 sa kanila ang magtutulungan para labanan siya, hindi ba may iwan ang isa sa kanila? Gayunpaman,
kung kumilos silang 5 ng magkasama, ito ay katumbas ng pagpigil ni Yang Kai sa kanila. Dahan-daang umiling si Mo Naye at sinabing, hindi na kailangang mag-ingat, sapat na ang isang grupo ng 2 tao. Kung talagang gustong kumilos ni Yang Kai, isang tao lang ang kaya niyang harapin sa isang pagkakataon, at may kakayahan ang isa pa na pigilan siya. Hanggat kaya natin siyang pigilan, maaari tayong kumilos ng magkasama at mahuli siya. Tumanggo ang lahat ng Territory Lords. 4 na Territory Lords na magkasamang kumikilos ay talagang gumagawa ng isang bundok mula sa isang molehill. 2 Territory Lords na nag-aalaga sa isa't isa ay sapat na. Marshall Pick, Kabanata 5540. Pagkikita sa isang makipot na daan. Bukod dito, kung gusto nilang ibagsak ang isang tulad ni Yang Kai, hindi nila ito magagawa ng walang kamali-mali. Kinailangan nilang bigyan siya ng pagkakataon na samantalahin ang sitwasyon bago siya kumuha ng panganib na kumilos. Kung nasa isang grupo ang 4 na Territory Lords, malamang na magtatago lang si Yang Kai at hindi magpapakita ng mukha na magpapahirap sa Black Ink Clan. Higit pa rito, patuloy ni Mo Naye. Ayon sa impormasyong ipinadala ng Royal Lord, ang kakayahan ni Yang Kai na makatakas ay napakahusay at ang kanyang mga galaw ay hindi mahuhulaan. Nang personal siyang hinabol ng Royal Lord noong araw na iyon, nakatakas pa rin siya, kaya kung hindi mo sinasadyang makasalubong siya, anuman ang mangyari, dapat mo siyang itali at huwag bigyan ng pagkakataong makatakas. Tumanggo ang iba pang 4 na Territory Lords. Naiintindihan. Ang Snake Tongue Territory Lord ay hindi na nakapaghintay at nagtanong. Mo Naye, isasara na ba natin ang lambat? Nakuha na ng malalaking isda ang pain, hindi na kailangang maghintay pa. Nag-isip sandali si Mo Naye bago tumanggo at sinabing, maaari nating i-seal ang Territory Gate ngayon, ngunit hindi tayo nagmamadaling kumilos. Papunta na ang iba pang 5 Territory Lords, kaya kung bibilanggan natin ang oras, malapit na silang makarating sa Yearning Territory. Ang 4 na Territory Lords ay nabigla nang magtanong ang Fleshy Wing Territory Lord. Nag-imbite ka pa ng mga reinforcement. Sa daan, kung isasama silang 5, hindi ba't isang Yearning Territory lang ang makakalap ng 10 Territory Lords? 10 Territory Lords na nagtutulungan upang harapin ang isang 8th grade human race cultivator ay talagang napakataas ng tingin sa kanya. Walang masama sa pagiging maingat. Mataimtim na sinabi ni Mo Naye. Kung maaalis natin si Yang Kai sa pagkakataong ito, tiyak na magiging masaya ang Royal Lord. Kahit na kailangan nating magtrabaho ng kaunti, ano ang mahalaga? Dahil pinag-uusapan niya ang Royal Lord, walang masabi ang ibang Territory Lords. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala ng mensahe si Mo Naye. Sa 5 Territory Gate ng Yearning Territory, lumitaw ang hukbo ng Black Ink Clan na nagtatago sa dilim. Mahigpit silang binantayan, at kahit na walang mga Territory Lord na nagbabantay sa kanila, marami pa rin ang kanilang bilang. Kahit na gusto ng isang 8th grade human race cultivator na makalusot, magagawa nilang pigilan sila sa lahat ng paraan. Habang nag-uusap si Mo Naye at ang iba pa, sa battleship ni Bishi, biglang may naramdaman ang kanyang clone at lumingon upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa kabilang banda, tila may aura na lubos na katulad ng sa kanya. Bagamat pinaghiwalay sila ng daan-daang milyong kilometro, ang aura na nagmula sa iisang pinanggalingan ay isang bagay na kahit na ang oras at espasyo ay hindi mahaharangan. Biglang sumakit ang ulo, bakit nandito ang lalaking ito? Kung nandito ang lalaking ito, hindi ba andito rin ang maliliit na brats na iyon? Hindi sila naglilinang sa Star Boundary, bakit sila lilito dito sa Yearning Territory? Napaka-daring. Kung may mangyari sa kanila, paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili kay Yang Kai? Mabilis na lumubog ang kanyang kamalayan, nagsimula siyang makipag-usap sa kabilang partido. Bakit mo inilabas ang mga batang ito? Mabilis na tumugon ang kabilang partido. Bakit ka rin nandito? Sabi ng clone ni Bishi. Mahabang kwento. Gustong pumunta ni Yang Boy sa Yearning Territory, ngunit pinilit siya ni Yu Raming at ng iba pang mga babae na sundan siya. Hindi ko mapigilan. Saglit na natahimik ang kabilang partido bago medyo nagkasala. Bumalik na si Yang Boy. Ubo-ubo. Bumalik ba siya sa Star Boundary? Malamang hindi. Naiinis na sagot ng clone ni Bishi. Masyado kang matapang, bakit mo sila dinala dito? Sumagot ang kabilang panig. Wala akong magagawa tungkol dito. Ang maliliit na brats na ito ay gumawa ng magagandang tagumpay sa kanilang paglilinang, at lahat sila ay bata pa at puno ng sigla, kaya paano nila natitiis na magtago sa Star Boundary buong araw at gumawa ng ganoong kaguluhan? Tulad ng alam mo, sa edad kong ito,
hindi ko na matiis ang patuloy na pag-uusig ng maliliit na brats na ito, kaya sa isang sandali ng kahinaan. Basura ka talaga. Dumura ang clone ni Bishi. Natahimik sandali ang kabilang partido bago sinabing, ikaw ay ako ay ikaw. Kung pinapagalitan mo ako, pinapagalitan mo ang sarili mo. Ang clone ni Bishi ay nawalan ng mga salita saglit, ngunit sa kabutihang palad ay hindi niya nakalimutan ang kanyang negosyo at mabilis na sinabi. Ang sitwasyon sa Yearning Territory ay hindi tama, ang Black Ink Clan ay dapat na mangingisda. Bago maging magulo ang sitwasyon, bilisan mo na at kunin mo na sila, kung hindi, may mangyayaring hindi mo inaasahan. Mabuti. Mabilis na tumugon ang kabilang panig, na halatang nararamdaman din na may mali sa Yearning Territory. Pagkatapos ng maikling palitan, pinutol nilang dalawa ang lahat ng pakikipag-ugnayan, na naging dahilan upang makaramdam ng pagka-depress ang clone ni Bishi. Dapat ba niyang sabihin kay Yang Kai ang tungkol dito? Kung gagawin niya, tiyak na hindi uupo si Yang Kai at walang gagawin, ngunit kung gagawin niya, paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili? Habang nag-aalangan ang clone ni Bishi, biglang tumalikod si Yang Kai at sumimangot. Ngayon lang, malabo niyang naramdaman ang kakaibang pagbabago ng enerhiya na nagmumula sa kanyang likuran, ngunit nang maingat niyang suriin ito, wala siyang nakita, na ikinagulat niya. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa kanyang kasalukuyang antas, ang ganitong uri ng banayad na pakiramdam ay karaniwang hindi magkakamali, na nagiging sanhi ng kanyang pagkagulat. Hindi kaya may isang Black Ink Clan Master na palihim na naninilip sa kanya. Kaagad na nagpadala ng voice transmission sa clone ni Bishi. Senior, may napansin ka bang kakaiba? Ang clone ni Bishi ay nakaramdam ng labis na pagkakasala at mabilis na sumagot. Wala, may napansin ka bang kakaiba? Lalong naguluhan si Yang Kai. Nag-i-imagine lang ba siya ng mga bagay-bagay? Kung sakali, ginamit niya ang kanyang divine sense para subaybayan ang kanyang paligid. Sa sandaling ginawa niya iyon, agad niyang natuklasan ang 5 malalakas na aura na lumilipad sa himpapawid. 5 territory lords. Kudlit. Ang Black Ink Clan ay talagang may kakayahan. Isang Yearning Territory lang talaga ang may 5 territory lords na nagbabantay dito. Tila talagang kinasusuklaman ng Black Ink Clan ang mga mangangaso ng human race. Siyempre, baka may kinalaman din ito sa kanya. Dapat ay nahulaan ng Black Ink Clan na pupunta siya sa Yearning Territory, kaya narito ang 5 territory lords para harapin siya. Sa sandaling natuklasan ni Yang Kai ang 5 territory lords na ito, napansin din sila ng 5 territory lords at ipinadala ang kanilang makapangyarihang divine senses, natuklasan ang mga bakas ng Dawning Light at battleship ni Bishi. Kaya lang masyadong malayo ang distansya, kaya hindi sila masyadong nakapag-imbestiga. Ang alam lang nila ay may mga human race master na palihim na naninilip sa kanila at hindi mahina ang kanilang lakas. Kung hindi nila ito natuklasan, gayon paman, ngunit dahil nalaman nila, paanong ang 5 territory lords na ito ay handang palayain ito. Sila ay mga territory lord, at sa malawak na mundong ito, kung saan ang 2 master ng 9th grade human race ay nakulong, bakit sila matatakot sa sinuman? Agad silang lumingon, nag-transform sila sa isang itim na ulap ng tinta at sumugod. Sa itaas ng Dawning Light battleship, agad na pinigilan ni Yang Kai ang kanyang aura, tulad ng isang lantang bato, at sumigaw. Isang malakas na kaaway ang umaatake, bilisan mo. Sa isang kisap mata, nawala sila. Sa itaas ng Dawning Light battleship, mataimtim ang ekspresyon ni Fang Ying habang nakipag-coordinate siya sa iba pang miyembro ng team para i-activate ang battleship, habang ang clone ni Bishi ay sumunod ng buong lakas. Ang 2 battleship ay nagbago sa 2 nakakasilaw na sinag ng liwanag na agad na sumaklaw sa layo na 10 milyong kilometro. Gayunpaman, gaano man sila kabilis, hindi sila mas mabilis kaysa sa innate territory lord at ang distansya sa pagitan nila ay patuloy na lumiliit. Wala pang isang incenso stick ang halaga ng oras, ang 2 battleship ay lumitaw sa larangan ng paningin ng territory lords. Tuwang-tuwa ang 5 territory lord nang maramdaman nila ang kanilang divine sense. Isang 8th grade human race cultivator at higit sa 10 7th grade masters, hindi maliit ang ani na ito. Ang 5 territory lord na ito ay ang 5 reinforcement na inimbitahan ni Mona Ye. Ang alam lang nila ay dumating sila para tulungan si Mona Ye sa pakikitungo sa isang master ng human race, ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakaharap. Hindi akalain ng 5 territory lord na ito na makakatagpo sila ng 2 human race squad pagdating nila sa Yearning Territory. Ang isang 8th grade human race cultivator ay hindi karapat-dapat sa kanilang atensyon, at sino man sa kanilang 5 ay higit pa sa sapat upang mapanatili siyang kontrolin. Sa ilang sandali, hindi nila maiwasang mataranta.
Ang mga mangangaso ba ng human race ay laging may 8th grade master. Hindi ito naaayon sa nakalap nilang impormasyon. Wala nang maraming master sa 8th grade human race ngayon, at bawat isa sa kanila ay isang haligi ng human race, nakikipaglaban sa mga dosenang territory battlefields at nakikipaglaban sa mga master ng Black Ink Clan. Bagamat maraming nomad na mangangaso, hindi kailanman nagkaroon ng 8th grade. Karamihan sa kanila ay 7th grade at 6th grade, mayroon pang 4th grade at 5th grade. Siyempre, walang sino man ang may mababang paglilinang. Sa paglalakbay sa iba't ibang magagandang territory, imposible para sa isa na walang kakayahan. Ang low-grade Heaven Opening Realm ay karaniwang walang ganoong katapangan, habang ang mid-grade ay ang pinakamababang antas. Mahirap patayin ang mga nomad na mangangaso, at higit sa lahat, mahirap silang hanapin. Ngayong nakatagpo na sila ng dalawang maliliit na grupo ng mga nomad na mangangaso, paano sila pakakawalan ng 5 territory lord na ito? Buong lakas nilang hinahabol ang mga ito. Maya-maya pa ay naging malapit na ang distansya sa pagitan nila. Sa likod nila, ang territory lords ay nagpakalat ng kanilang lakas at nagpadala ng isang serye ng mga divine abilities at secret techniques patungo sa Dawning Light at mga battleship ni Bishi. Sa isang iglap, nayanig ang buong universo at nabasag ang kawalan. Nagliliwanag ang dalawang battleship ng makapal na protective spirit arrays na patuloy na kumikislap ng liwanag, paminsan-minsan ay nag-counterattack, ngunit madaling naiwasan ng mga territory lords na humahabol sa kanila. Sa pagsisimula ng labanan, ang buong Yearning territory ay tila naaalog. Sa di kalayuan sa kawalan, isang barkong pandigma ang nagmamadali patungo sa territory gate. Sa barkong pandigma, nakatayo ang 10 figure, 5 sa kanila ay mga kabataan, lalaki at babae. Isang pares ng maliliit na lalaki, ang maliit na batang babae ay malambing at cute, habang ang bibig ng maliit na batang lalaki ay nakabuka, naglalaway. Patuloy na pinupunasan ng batang babae ang kanyang bibig, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya ito natapos. Ang maliit na batang babae, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkainip, paulit-ulit lamang na paulit-ulit ang parehong aksyon, na naging sanhi ng maliit na batang lalaki na tumawa ng nakakaloko. Mayroon ding maliit na small stone. Mula sa hitsura lamang nito, ang small stone na ito ay medyo katulad ng small stone race na kasalukuyang aktibo sa iba't ibang territory battlefields. Gayunpaman, kung pagmamasdan ng mabuti, masasabi nilang ang stone race na ito ay hindi ang parehong uri ng hayop. Gaano man kalakas o kaina ang small stone race, hindi masyadong mataas ang kanilang katalinuhan. Kahit na ang mga maihahambing sa isang 8th grade human race ay kikilos lamang ayon sa kanilang instincts at walang sariling pag-iisip. Gayunpaman, ang maliit na stone race na ito ay malinaw na naiiba. Nagkaroon ito ng sentience, at hindi mababa ang sentience nito. Sa sandaling ito, gumagapang ito sa gilid ng barko na mukhang naiinip, nakatingin sa kawalan, puno ng kalungkutan ang mga mata. Mayroon ding isang ancient beast na nakahiga sa kubyerta, nakapikit ang mga mata habang nagpapahinga. Ang ancient beast na ito ay miyembro din ng Divine Spirit, at ang rangkang nito ay katulad ng tao na pinatay ni Yang Kai sa mysterious Nether Territory. Sa tabi ng sinaunang hayop, isang maisla na batang babae ang marahang hinaplos ang balahibo nito na may nakaka-relax na ekspresyon. Ang maliit na batang babae ay mukhang medyo bata, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng kagandahan ng mga taon, malinaw naman na hindi kasing simple ng kanyang tila. Ang grupong ito ay mukhang kakaiba, ngunit maging ito man ay ang pares ng lalaki at babae, ang taong bato, ang maliit na babae, o ang sinaunang hayop, lahat sila ay tila napakalakas. Maging ang battleship na sinasakyan nila ay halos kamukha ng battleship ni Yu-Ram-ing. Ito rin ay Bishi battleship, na binago mula sa clone ni Bishi. Sa panig ni Yang Kai, ang clone ni Bishi ay nakipag-ugnayan sa battleship na ito. Lahat sila ay mga clone ni Bishi, kaya gaano man sila kalayo, basta't sila ay nasa parehong great territory at hindi seliado ng langit o lupa, walang hadlang sa pakikipag-usap sa isa't isa. Bukod dito, nagagawa nilang makipag-usap ng tahimik, kahit na ang isang dalubhasa tulad ni Yang Kai ay walang napansin na kakaiba at malabo lamang na nakakaramdam ng ilang banayad na paggalaw, kaya naman gusto niyang mag-imbestiga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naakit niya talaga ang 5 territory lords na nagmamadaling pumunta rito.